Let's give it all, every fiber of our being, 100% attention. Because this morning, my prayer, we will understand the word of the Lord. Because this is the very core, the very foundation of our faith, of our Christian walk. Amen? Okay ba yan? Ay, amen? Amen. Alright. Alam niyo po, yung pag-uusapan natin ngayon, maraming Kristiyano, hindi nila naiintindihan to. No? Most of us, no, kaya nating talikuran si Lord because we do not know this, because we do not understand this. Yung iba naman, hindi nila na-appreciate kung paano sila iniligtas ng Panginoon. Kasi hindi nila iintindihan kung gaano kalalim, kadilim, kalala yung pinanggalingan nila saan sila hinango. If we would understand this word, I don't think gulutan tayo Gino. If we understand this word, hindi siguro magiging burden sa atin ang paglilingkod sa Diyos. If we understand this word, hindi natin siya ikakahiya at ang kanyang ebanghelyo. If we understand this word, malulunod tayo sa pagpapasalamat sa biyaya ng Panginoon. Ang dalangin ko that we will be able to understand what's written in the Bible, the very truth of God's word. Handa na po ba tayo? Amen? Makipagbasa po kayo sa akin in Ephesians chapter 2 verses 1 to 10. RTPV version po. Ang sabi ng verse 1, ang gandang bungad nito. Noong una'y patay kayo. Wow! Ang gandang intro, no? Noong una'y patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Noong una daw po, nung di natin kilala si Lord, patay tayo dahil sa kasalanan. Mula nung pumasok yung kasalanan sa tao, kamatayan po ang kabayaran. Sinusunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo sa prinsipe ng kasamaan, ang espiritong nagahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Sunod-sunuran daw po tayo sa mundo. Alipin daw po tayo ng demonyo, utu-utu tayo sa kanya. Ang totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa ating laman at sumusunod sa masamang hilig ng katawan at pag-iisip. Di po niyo napapansin kung anong gustuhin ng laman ng katawan, ginagawa natin. Nagutom yung katawan mo, kakain ka. Inantok yung katawan mo, patutulog ka. Yung katawan mo, hinila ka dun sa madilim. Pumunta ka naman. Naisip mong magganito, yun na yung ginagawa mo next time. Are we getting it, no? Sunod-sunuran tayo sa laman natin. Kaya't sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapopootan ng Diyos. Likas na kalagayan. That's our very condition. The very nature of man. Likas na kalagayan po natin ang dapat kapootan ng Diyos. Napapabilang tayo dun sa mga kinapopootan ng Panginoon. Could you imagine? Yung iba kasi, some of us think na, oh, I am not that bad. Just a little naughty. Hindi naman ako masyadong masama. Minsan lang pasaway. Wala naman akong tinatapakang tao. Sabi ng lola ko, ako daw ang pinakamabait na apo. Tumutulong naman ako sa mga mahihirap. Ako yung breadwinner sa family namin. Laman ako ng simbahan, naglilingkod ako kay Lord. Memorize ko yung Bible mula Genesis to Revelation. Kahit na po. The Bible says, for all have sinned and fall short of the glory of God. Wala pong nakakaabot sa pamantayan ng kabanalan ng Panginoon. Ito po talaga tayo. Makasalanan po. No? Yan po ang description sa atin because that is our true condition nang wala sa Panginoon. Ang pangit po ng verses 1 to 3, pero yung verse 4, subalit. How many of us, we love the words subalit, but in the Bible? Kasi pag lumabas na yung but, nagkakaroon ka ng glimpse of hope, ng pag-asa. Subalit, napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Kahit isinulat dyan, napakasagana, I don't think any human mind can understand or can measure kung gaano kalawak yung saganang iyon. Kahit sinabi dyan na napakadakila, I don't think we can measure gaano kadakila yung sinasabing dakilang pag-ibig dito.
I don't think any human mind can comprehend. Tignan niyo po mamaya. Tignan natin kung kaya nating intindihin yung pagkasagana at yung pagkadakila ng pag-ibig at habag ng Diyos. Tayo'y binuhay niyang kasama ni Kristo noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, simula po nung tinanggap natin si Jesus bilang ating Diyos at tagapagligtas. No? Tayo'y muling binuhay na kasama niya upang mamunong kasama niya sa kalangitan. Ginawa niya ito upang sa darating na mga panahon ay maipakita niya ang di masukat na kasaganaan ng kanyang kagandahang loob sa pag-ibig niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ang kaligtasang ito ay kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Sapagkat tayo nilalang ng Diyos, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus, upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Iyan ang layuning pinili ng Diyos para sa atin noong una pa man. Praise be the name of the Lord. Gusto ko pong maintindihan natin anong sitwasyon nating mga tao. How depraved man is. How desperately in need of a Savior a man is. Hindi lang po tayo nangangailangan ng Savior. We desperately need a Savior because man cannot save himself. Ano po bang description sa man? Una, spiritually dead. Patay sa kasalanan. Ang sabi ng Bible, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Makasalanan tayo. Malamang sa malamang, patay tayo dyan. No? Because the wages of sin is death. Under the power of darkness, uto-uto po tayo sa demonyo. Pinaglalaroan niya tayo sa mga kamay niya, hindi natin alam. Saan bubulungan ka niya? Uy, kumupit ka dyan, kumupit ka. Si letter A, kopyahin mo. Sige, magsinungaling ka, di naman nila alam. Ganti ka, deserve mo. Diba? Pinapakinggan natin yung boses na yon. Uto-uto tayo sa kanya. Slave to flesh. Sunod-sunuran sa laman. Deserving of wrath. Judgment po dapat ang para sa atin. Nandito pa tayo sa lupa, nakagapos na yung mga kamay natin, nakapila papuntang impyerno. Opo. Kahit ikaw ang pinakababait, kahit ikaw ang pinaka-charitable, kahit laman ka ng simbahan, kahit naglilingkod, hiwalay sa Panginoon, yun po ang destiny natin, bound for hell. Pero thank you, Lord, no? God stepped in. Man needs rescuing. No? Kailangan ng pagliligtas ng tao. At hindi natin kayang iligtas ang ating mga sarili. Amen? We cannot afford. And thank you, Lord, that you have stepped in. Makikita natin yun sa verse 4. There is hope because God loves us deeply and richly in mercy. He offered man salvation. Meron siyang handog na regalo at ito ay ang kaligtasan. Minsan po hindi natin hindi natin ma-absorb, lubos na ma-embrace because we think, konti lang naman naging kasalanan ko. Hindi naman ako pumatay ng tao, hindi naman ganon kalala. Kapatid, tayo po, ang katauhan natin, balot na balot ng putik. Ang description sa atin ng Bible, filthy rags. Hindi man basahan, maruming basahan. Because even our best is still worse in the eyes of God. Even our purest, sa tingin mo pinakamalinis mo na, marumi pa rin sa harapan ng Panginoon. Yun po ang tao. Si Paul na yon ang sabi niya, I am a miserable man. Gusto kong gawin yung tama, pero hindi ko ginagawa. At yung mga bagay na ayaw kong gawin, ang ending, nagagawa ko pa din. How miserable of a man am I? Ang sabi ni Pablo, ganun po tayong tao. Makasalanan, makalaman. Biyayaliwa mo pong degree kang lawayo, pero maliit o malaki kasalanan yan at ang kabayaran kamatayan. There's no such thing as big or small sin. Yun po yung kondisyon ng tao. Na hindi po natin alam, akala natin okay lang tayo. Akala natin kahit wala si Lord, we can manage. We think we can save ourselves by doing good works.
But that's not the case. Because no matter what we do, it will still fall short. We cannot afford to save ourselves. But God stepped in. He offered us a gift. It's called salvation. It's called eternal life. Yung subalit na yon, yung but na yon, ang laking bagay para sa atin. Kasi sa totoo lang, on the way tayo na po impyerno. Hiwalay po sa Panginoon. Let's talk about this salvation that God offers. Po? Una, salvation is free. Libre. Sabi mo sa katabi mo, libre. Mo po kailangang mag-down. Mag-down payment ko pong 20% para magka-salvation ako. Magpipreach akong 3 services para magka-salvation ako. Lahat ng tithes and offering, ilalagay ko sa mga basket para magka-salvation ako. Hindi po. It's totally free. It's totally free. Why? Because it is rooted in God's love and mercy. It is a display of God's grace. Ano po yung mercy? Ano po yung grace? Mercy. Parusang para sa akin, inalis. Mercy. Ako dapat yung paparusahan. Inalis sa akin. Mercy. Grace. Hindi ko deserve ang kaligtasan, pero binigay sa akin. Could you imagine that? Grace plus mercy, perfect tandem, combo, ka malaso. Ka malumod. Grabe. Man has no contribution to that salvation. Actually, ang ambag natin doon, yung mga kasalanan lang natin Pero yung salvation, wala tayong contribution. It is 100% free. It is only by the Lord, po. Wala po tayong ambag. Libre siya. It is a gift. It is not earned. It is not by merit. May salvation ako kasi mataas position ko sa lipunan. Marami akong pera. Meron akong ari-arian. Hindi. Not by merit. And definitely not by works. It is a gift. Salvation is 100% God's gift. But it may be free, but it's not cheap. It may be free, but it's priceless. Amen. Our salvation is priceless. Pinapanalangin ko po sa Diyos na ma-realize natin una kung gaano kalalim, kadilim, karumi yung pinanggalingan natin kung saan tayo hinango. At pangalawa, maunawaan po natin kung gaano kabigat, gaano kamahal ang pagbayad sa mga kasalanan natin. Dahil hindi po siya mura. Di pong mura, kapag mura lang, pinamimigay ganyan, alam mo, low quality, substandard, minsan kulang yung ketchup, mga yan matabang yun. Pinamimigay lang Pero ito, libre. Pero mahal. Why is it priceless? It cost the Father His only begotten Son. Ang kabayaran lang naman ng kaligtasan natin ay ang nag-iisang anak ng Ama. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Ako po, nanay. Sino pong nanay dito? Asan po sila? Yan. Ayaw man po nating madapuan ng lamok yung mga anak natin. Ayaw natin silang magalusan. Pero yung Ama, ibinigay niya yung anak niya para magkandaluray-luray ang katawan. Magkandalatay-latay. Hindi lang siya nasugat. Siya mismo naging sugat. Hindi ko kayang i-offer ang anak ko. The jewel of heaven has been offered. Could you just imagine that? Ganon kamahal yung kaligtasan natin. Could you imagine? I would offer my son. Ay, hindi ko po maunawaan. Tayo po overprotective sa mga anak natin, pero siya, binigay niya, arms open wide. Tapos, kung isusuko mo yung anak mo, di bali sana kung isasakripisyo ko siya para sa mga bayani, para sa mga mabubuti, para sa mga matitino, kaso hindi.
Isinugo yung anak para sa mga makakasalanan. Hindi ko po maintindihan. I cannot reconcile these thoughts in my mind. God, really? Bakit po? Para sa akin? Ito, ako lang to. Tayo lang po ito. Pero yung bugtong niyang anak, binigay niya sa atin. In fact, ang sabi sa Romans 8:32, He who did not spare His own Son, but gave Him up for all of us. How will He not also, along with Him, graciously give us all things? Hindi niya pinagkait yung isang anak niya para sa atin. Ano ba yung hindi niya kayang ibigay? Grabe namang pag-ibig to. Solid naman. Why is it priceless? Because it cost Jesus His very life. Some would think, oh yeah, I know, Jesus died for me. Oo, namatay si Jesus para sa akin. Hindi lang po siya ganon. Lord, ba't hindi na lang pumunta ka dito, tas lethal injection ka, namatay ka para sa amin, done. Lord, ba't hindi na lang nung pumunta ka dito, shoot to kill. Yun na yun. Pero hindi eh. He left His throne, iniwan ang glory ng langit, went here on earth, taken the form of a human, tulad natin, and lived here just like us. Except He did not sin. Nagutom din siya, nauhaw din siya, napagod din siya, nagtrabaho din siya, nireject din siya, inabandon, binitray. Everything that a man experiences, except he did not sin. The glory of heaven? Taken the form of a man? Despite being God? How come? Di ba po? It's so amazing. It's unfathomable actually. Hindi lang siya basta namatay. He was betrayed. His battered body, hindi lang siya sugat. Siya mismo, hindi lang siya nasugat, siya mismo yung sugat. Sabi ng Bible, pag nakita mo siya during crucifixion, hindi mo na naising tignan siya ulit. Tinuturo sa encounter para daw siyang tosino. Yung laman-laman na, ganyan. His pierced brows, latay, sugat, koronang tinik, black beard, nail-pierced hands, nail-pierced feet. The heaven closed. He was all alone. He was abandoned. Pero alam niyo po, anong hindi kumawari at hindi matarok ng aking isipan, all along during that time, from the agony in the Garden of Gethsemane, hanggang dun sa last breath niya, I was in my mind all along. I was the reason. Ang hindi ko po magets, hindi ma-reconcile ng isip ko. Lord, nakikita mo yung buhay ko. Kilala mo ko. Alam mong wala akong maibabalik sa iyo. You know that there is nothing good in me. You know that I rebelled against you. I disobeyed you. You know that I turned my back against you. Madalas nga, Lord, nakakalimutan kita eh. Pero lahat ng sakripisyong yon, para sa akin at para sa iyo. Hindi ko po talaga lubos maintindihan. It's unfathomable. Can we grasp really kung gaano kadakila yung pag-ibig ng Diyos para sa akin? Para sa atin? I don't think we can. I want to read Isaiah 53. Yung Isaiah 53 po, sa picture of Jesus' crucifixion during that time. Nirequest ko pong Tagalog ito kay Brother Renzo. And I want us to read it. Namnamin po natin. Kasi para sa atin to. No? Tayo dahilan nito. Sabi niya sa verse 3. Hinamak siya at itinakwil ng mga tao. Dumanas siya ng mga sakit at hirap. Tinalikuran natin siya, hinamak at hindi pinahalagahan. Ang totoo, tiniis niya ang mga sakit at mga kalungkutang dapat sana'y tayo ang dumanas. Ang akala natin ay pinarusahan siya ng Diyos dahil sa kanyang mga kasalanan. Ang totoo, sinugatan siya
dahil sa ating mga pagsuway. Binugbog siya dahil sa ating kasamaan. Ang parusang tiniis niya ang naglagay sa atin sa magandang kalagayan. At dahil sa mga sugat niya, ay gumaling tayo. Tayong lahat ay parang mga tupang naligaw. Bawat isa sa atin ay gumawa ng nais nating gawin. Pero siya, ang pinarusahan ng Panginoon, ng parusang dapat sana ay para sa ating lahat. Inapi siya at sinaktan, pero hindi man lang dumaing. Para siyang tupang dadalhin sa katayan para patayin, o tupang gugupitan na hindi man lang umiimik. Hinuli siya, hinatulan at pinatay. Walang nakaisip, isa man sa mga salinlahi niya, na pinatay siya dahil sa kanilang mga kasalanan. Na tiniis niya ang parusang dapat sana ay para sa kanila. Kahit na wala siyang ginawang kasalanan at anumang pandaraya, inilibing siyang parang isang kriminal. Inilibing siyang kasama ng mga mayayaman. Pero kalooban ng Panginoon na saktan siya at pahirapan. Kahit na ginawa siyang handog ng Panginoon para mabayaran ang kasalanan ng mga tao. Makikita niya ang kanyang mga lahi at tatanggap siya ng mahabang buhay. At sa pamamagitan niya ay matutupad ang kalooban ng Panginoon. Kapag nakita niya ang bunga ng kanyang paghihirap, matutuwa siya. Sinabi ng Panginoon, sa pamamagitan ng karunungan ng aking matuwid na lingkod, ay marami ang ituturing niyang matuwid. Magdurusa siya para sa kanilang mga kasalanan. Dahil dito, pararangalan ko siya, katulad ng mga taong tanyag at makapangyarihan, dahil ibinigay niya ang buhay niya. Ibinilang siya na isa sa mga makasalanan. Nagdusa siya para sa maraming makasalanan at hiniling pa niya sa Diyos na sila'y patawarin. Paulit-ulit! Namatay siya para sa mga makasalanan. Tinubos niya yung kasalanang hindi naman siya ang gumawa. Nagbayad siya ng utang na hindi naman siya ang nangutang. And when I look at myself, na I was the reason behind, I cannot help it but melt in God's goodness. There's no love like this. A sacrifice like no other. Anong kapalit? Ano bang maisusukli ko, Lord? Wala naman. Take note that he who suffered this much knew no sin. And I was in his mind all along. Ganito kabigat at kamahal ang kaligtasan ko. Kaya ayokong sayangin. Ayokong babuyin. Ayokong ipagwalang bahala. It has cost the very life of Jesus. It has cost him pain and agony. Tapos, hindi ko ilalaban yung pananampalataya ko? Hindi ako lalakad sa katuwiran niya? It's heartbreaking that we, the saved, the redeemed, the paid, willfully go back in sin. Intentionally compromise and live like the rest of the world. It's heartbreaking. It's heartbreaking. Alam niyo po anong worse? We justify our wrongdoings in the name of His grace. Pinatawad po yung mga kasalanan natin noon, ngayon, at magiging kasalanan natin bukas at sa mga susunod ng araw. But grace is not a license to sin. Grace is not meant for us to abuse. Pag bumabalik tayo sa kasalanan, parang paulit-ulit nating pinapako si Jesus. Such sacrifice for someone wretched like me, it's beyond human comprehension. Hanggang makalangke pong isipan, Lord, bakit? Para sa akin? Para po sa atin, ano bang maisusukli namin sa'yo?
Hindi ko man po maintindihan. Pero habang buhay ako magpapasalamat sa Panginoon. Hindi ko kakalimutan. Hindi ko ibabaon sa limot yung ginawa niyang pagliligtas sa akin. Who can love me like this? Who can love me this extravagant? 2 years ago po, I've written something. Nilagay ko sa Facebook. And then recently, nag-memory siya. And while preparing for this, the Lord reminded me of this. Sabi ko dito, kahit ako mismo, sinusukuan ko ang sarili ko. Kahit ako mismo, isinusuka ko ang pagkatao ko. Kaya di ko gets, ba't tanggap at mahal mo ang isang tulad ko? Your love, Lord, is the kind I don't deserve. Yet you lavishly pour. Araw-araw akong bumabangon dahil sa habag at biyaya mo. Humihinga dahil sa dakilang pag-ibig mo. Ngunit heto ako, walang maisusukli. Dahil alam ko, ibigay ko man ang lahat. Hindi magiging sapat. I am just too overwhelmed how the worst of a sinner like me is privileged to experience a love like yours. God is just too good. Kung feeling mo you have done the worst of things, the grossest ones, pinaka-nakakadiri, pinakamalala o pinakagrabing kasalanan, mas higit doon ang pag-ibig ng Diyos. Mas higit doon ang kaya niyang patawarin. Ganon katindi yung pag-ibig ng Diyos. Ganon katindi yung pagmamahal niya sa atin. And because it's too overwhelming, I cannot just sit idly at sosolohin ko lang yung kaligtasan na to, yung biyaya na to, yung habag na to, yung pag-ibig na to na nararanasan ko. I believe with all my heart that I was not saved for nothing. We were not saved for nothing. Our salvation has a mission. We are meant to do good works. Good works, hindi para maligtas ka. We do good works because we are saved. Because we are overwhelmed with His grace. Hallelujah. This grace will enable us, will compel us to somehow give back unto the Lord. Lagi kong prayer kay Lord, Lord, your grace that you've poured out in my life, I pray it will return to you in praise. It will return to you in thanksgiving. It will return to you in surrender. It will return to you in service. Kapatid, lunod na lunod tayo sa biyaya at pag-ibig ng Diyos. Bawat hibla ng pagkatao natin. Kaya yung linya ng katang, if grace was an ocean, I'm the first one to sink. We're all sinking. My question is, have you received this gift already? O hanggang ngayon, hindi ka pa sigurado sa kaligtasan mo? Kapatid, kung di ka pa sigurado, I'm telling you, receive, accept the offer, the gift that God is offering you. Salvation is for all who believe. Salvation is by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Walang ibang daan, walang ibang kaparaanan, walang ibang pangalan para maligtas ang tao, kundi kay Jesus lang. Tanggapin mo, kapatid. Tanggapin mo. Masakit pong mamamatay na emeting gaping Gino. Baloyo po ng tamon to. So while you can, while you still have the opportunity, accept this gift of salvation. Are you living in a way that reflects its cost and value? Nabubuhay ba tayo na nakikita yung bigat ng binayad para sa kalayaang yan? Para sa buhay na yan? O wala lang? Hindi natin pinapahalagahan kung anong binayad para sa atin. I pray we would understand the weight of Jesus' sacrifice for us. Are you walking in the good works God has prepared for you? Ginagawa ba natin yung mga good works na tinadhana ni Lord para sa atin after we're saved? Alam niyo po, nakaka-overwhelm ang pag-ibig ni Lord. Could you just imagine? Nagpakatao siya para sa atin. So He can relate with us. Kaya mo pwedeng sabihin, Lord, mo ko intindihan, ginukatao ko mo. No. He has taken the form of a man to relate to you, to understand you. He was crucified
namatay. At hindi lang basta namatay, in the most painful way, in the most agonizing way. He died for us because He paid for our sins. Dahil ang kabayaran ng mga kasalanan natin, kamatayan, inako niya yon. Not only that, He resurrected. So we too may resurrect and received eternal life. Not only that, He ascended into heaven to prepare a place for us. Bottom line, Lord, sino ba naman ako? Who is man that you are mindful of him? This truth of God's word, I don't think I will ever understand. I will ever fathom. Nakaka-amaze. Nakaka-overwhelm. At naniniwala ako kung naiintindihan natin to, kung tinatandaan natin to, I don't think tatalikuran natin si Lord. I don't think magiging burden sa atin ang paglilingkod. I don't think issue sa atin ang pagsuko ng buhay. Amen.